Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang gabi, ako po si Mean Los Baños. Narito ang mga balita sa oras na ito. 6 na milyong piso daw ang ginastos ng gobyerno sa pagdalo ni Pangulong Aquino sa World Economic Forum sa Naypyidaw, Myanmar. Sakop nito ang pamasahe sa eroplano, accommodation, transportation at pagkain ni Pinoy at ng kanyang 57 delegado. Ito ang unang beses na pagbisita ni Pinoy sa Myanmar at ikalawang leader naman ng Pilipinas na pumunta doon. Nauna nang bumisita roon si dating Pangulong Fidel Ramos para sa ASEAN noong 1997. Ngayong gabi rin inaasahang makakauwi sa bansa si Pangulong Aquino. Samantala, na-ospital ang 10 tao matapos sumiklab ang sunog sa Mumbai, India. Iisa lang daw ang bintana na pwedeng labasan ng hangin kaya agad na puno ng usok ang nasunog na bangko. Natrap din sa loob nito ang mga empleyado. Agad na magresponde ang mga otoridad. 3 sa 10 nasugatan ang kritikal ang lagay. Inaalam pa ang dahilan ng sunog. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Sean Yao ng Action Weather Center. Sean. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Weather. Maraming salamat, Mean. Eto nga no, napakadaming ulan nang nakikita natin sa ating Metro Rain Forecast Model. Makikita natin no, halos buong Mindanao, Visayas, pati rin ang Southern Luzon ay balot na balot sa iba't ibang lakas ng mga pag-ulan. Pero medyo malalakas po ito. Nakikita natin nagkakaroon tayo ng mga red and purple. Ibig po sabihin yan, heavy to moderate rain showers. So isa-isa natin. No? Dito sa Mindanao, pati na rin sa Western Visayas, mabigat po ang mga pag-ulan na nararanasan ninyo at maaari po ito maging sanhi ng flash floods at landslides. Sabi nga ng Pag-asa, no, maging alerto na po tayo at mag-monitor tayo sa mga weather updates dahil maaaring bahain kayo lalo na kung nasa mabababang lugar kayo. Dito naman no, sa natitirang bahagi ng Visayas, sa medyo eastern at central Visayas, pati na rin sa southern Luzon, light to moderate rain showers and thunderstorms po yan. Medyo ligtas po tayo dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng Luzon. Bakit nga ba ito nagyayari mga kapatid? Siyempre nandito pa rin yung ITCZ at kasalukuyang nakakaapekto sa Bicol Region, Visayas, pati na rin sa Mindanao. Makikita natin no, na napakalaki nitong kumpol ng mga ulap dito sa may kanan ng ITCZ. Yan naman po ay itong low pressure area o LPA. Isa siyang sama ng panahon na nakikita natin dito sa may silangan no, ng Virac, Catanduanes. Anyway, makikita natin ito yung track niya paakyat. Ayan. Buti na lang no, na may dalawa pang ibang sama ng panahon dito sa taas dahil malabo na ngang tumama ito sa kalupaan o kung tinatawag natin sa Ingles na magla-landfall. So, diretso na siya paakyat at makikita naman natin dito sa ating wind forecast model na may dalawang sirkulasyon dito sa taas ng Pilipinas na humihigop dito sa sama ng panahon. So, magpasalamat tayo sa mga sama ng panahon na yan. Bukod pa dyan, may high pressure area dito sa Luzon at yan ang dahilan kung bakit umabot pa rin sa 35 degrees Celsius ang maximum temperature natin kanina bago mag-alas 2 ng hapon. Ang ramdam nito, 45.1 degrees mga kapatid. Napakainit po niya. Yan po yung katumbas ng hottest day natin this month. So, yan yung reason kung ba't di rin tayo masyadong nakararanas sa mga pagulan dito naman sa Luzon. Ayan. Naglabas na rin ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. So, magkakaroon po ng mga thunderstorms sa Nueva Ecija, sa Jaén, San Antonio at sa Cabiao, sa Marilao at Santa Maria naman sa Bulacan at sa Arayat at Magalang sa Pampanga. Di pa po tapos. Dito naman sa Metro Manila, sa Camanava area, pati na rin dito sa amin, no? Sa may Novaliches at magkakaranas tayo ng mga thunderstorms. Sa Rizal naman, Binangonan, Cardona at sa Tanay. Bukod pa dyan, naglabas na rin sila ng heavy rainfall advisory. Ito na nga yung sinasabi kong dala, no? Itong low pressure area, pati na rin ng ITCZ, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Davao del Norte, Agusan del Norte at Surigao del Sur. So sa mga susunod na 2 hanggang 3 oras po magtatagal ang masamang panahon na yan at ine-expect nga natin na mananatili itong sama ng panahon dito sa loob ng ating bansa hanggang weekend. Kaya let's prepare for bad weather ahead, lalo na dyan sa may Metro Cebu at sa may Metro Davao. At yan ang latest muna no, na weather report mula dito sa Action Weather Center. Para sa karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon, mag-log on lamang sa www.interaction.com/weather o tutok lang dito sa Action TV 41 para sa karagdagang weather updates. Balik sa iyo, Mean. Salamat, Sean. Narito naman ang headlines ngayong Biyernes. Pagsabog sa 2 Surrender Condominium sa Taguig, hindi bomba kundi gas explosion base sa investigasyon. Kotse sa Quezon City, pinasabog, isa sugatan. Gusali sa Taguig, pinulabog ng bomb threat, mga tenant at empleyado pinalabas ng building.
Pangulong Aquino nakipagpulong kay Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi habang dumadalo sa World Economic Forum sa Myanmar. At San Antonio Spurs panalo kontra Miami Heat sa Game 1 ng NBA Finals. Makinig lang po sa Radio 5 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako po si Mayan Los Baños. Magandang gabi. Higit sa balita, aksyon! Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.